kapansin-pansin na sa isang bahagi ng malaking tipak ng ebanghelyong binasa natin sa araw na ito, sa loob lamang ng 2 bersikulo ay 4 na beses binanggit ni Kristo ang salitang karangalan. Glory, glorification, 4 times in just 2 verses. Pero hindi pa ito ang mas kapansin-pansin. Meron pang mas kapansin-pansin dito. At ito ay kung kailan nga ba sinabi at inulit-ulit ni Kristo ang mga salitang ito. Kailan? Pagkaalis ni Judas. But it wasn't like, ay salamat umalis na ang Judas. Mag-inuman na tayo. Magkain na tayo. Wala na ang problema. Hindi ganon ang intensyon ni Kristo kung bakit niya sinabi ang mga salitang ito. Sa pagkatandaan natin, doon pa lang nagsisimula ang mas malaking problema. Sapagkat si Judas, saan pupunta? Sa mga pagbebentahan niya kay Kristo. Pagkatapos nun, si Kristo ay nasa hardina ng Getsemane. At may lalabas na dugo mula sa kanyang katawan. Sapagkat siya'y troubled, nagugulumihanan. Aarestuhin na siya. Magkakagulo na. Iiwanan na siya ng mga alagad niya. Itatatwa pa siya ni Pedro nang hindi lang isa kundi makatatlong. Litisin na siya. Hahagupitin na siya. Yung panghagupit na nakikita natin sa pelikulang The Passion, ha? Ano? Mas malala pa nga ito. Magbubuhat na siya ng krus. Mumurahin na siya. Ihiyain na siya. Huhubaran na siya. Ipapako. Papatayin na siya. So nagsisimula pa lang ang problema pagkaalis ni Judas. Kaya nga, very meaningful. Gabi na noon. Darkness. And yet, immediately, repeatedly, sinabi ni Jesus, karangalan, kadakilaan ng Diyos. Glorification, glory. Immediately, repeatedly, after Judas left. So parang, yata tama. Ano to? Nahaligaw lang yung siping ito? Off yata. Papahirapan ka na, papatayin ka na, magsasaya ka pa? Ikararangal mo pa? Pero, yun ang isa sa mga mahalagang sinasabing mensahe ng ating mabuting balita talaga. Una, yung tulad ni Jesus, huwag tayong mag-focus sa paghihirap. Ang lagi kong sinasabi sa taong galit o kaya sa taong nahihirapan dahil sa problema, feel it, but do not feed it. Ramdamin mo, natural, matakot ka, mag-alala ka, malungkot ka, pero wag mo nga alagaan. Kawawa naman ako. Wag. Hindi ka makapag-move on pag ganyan. Wag kang mag-focus sa problema. Focus on the goal. Sa mga legend sa Facebook, sabi nga, di ba? And only a legend knows this. Focus lang sa goal. And the ultimate goal as Christians is heaven. Diba? Sa langit wala nang pagdurusa. Sa langit wala nang paghihirap. Pero hindi lang dyan. Kasi bago tayo mapunta ng kalangitan, ipe-prepare muna tayo ng Diyos para dyan. Kung may ultimate goal, may mga small goals. Yung mas maging matyaga tayo, yung mas maging masakripisyo tayo, yung mas mapalapit tayo sa Diyos, yung mas maging wise tayo, yung mas maging determinado tayo, yung mas matuto tayong tumayo sa ating mga sariling mga paa. Lahat ng ito kinakailangan sa biyaya at awa ng Diyos upang ma-form ang ating karakter and therefore upang ma-prepare tayo papuntang kalangitan at makatutulong ang ating mga sufferings diyan. Hindi nga ba, mas matatag ka ngayon, mas madiskarte ka ngayon, mas malapit ka ngayon sa Panginoon dahil sa mga problemang naranasan. Makatutulong ang mga sakripisyong ito. Pero wag tayo mag-focus dito. Mabanggit ko lang, hindi nga ba si St. Paul mismo, ang sabi niya, 3 beses, hiningi ko sa Diyos na alisin ang thorn in my flesh na ito. Ano man yun, maliwanag na suffering yun. Pero hindi yun inalis ng Panginoon, sapagkat yun ay ginamit pa ng Panginoon para kay San Pablo upang siya ay mas maging mapagkumbaba, upang siya ay mas maging mabuting tao. Kaya, kailangan pa rin ng mga sakripisyo kasi gagamitin ng Panginoon ito upang tayo mas maging mabuting tao. Basta, wag lang tayong magfo-focus dito para hindi maging mas mabigat ang pagharap natin sa mga ito. Mag-focus tayo sa goal ng bawat sakripisyo. May mangyayaring maganda, malalampasan ko ito, at yung ikalawa, kasama ko ang Diyos
sa pagdadala nito. At kapag kasama natin ang Diyos, nandun agad ang glory, nandun agad ang solusyon in the works, in the process, nandun agad ang siguradong tagumpay. Makailan ay nag-text sa akin yung kaibigan ko kasi pinagdarasal namin yung kalusugan niya. May natagpuan kasing malaking mass sa kanya. So ang prayers namin ay benign sana. After a while, nag-text siya, Father, cancer, stage 3. So nalungkot ako para sa kanya. Pero isang araw ang makalipas, nag-text na naman, Father, I'm so blessed. I'm blessed. Lub-lub ko, cancer, stage 3, blessed. And then, she continued, Father, ang daming nagmamahal sa akin. Mga kapatid ko, yung iba uuwi pa para tulungan ako, i-assist ako. Maraming mga doktor ang magtutulong-tulong para mapagaling ako. May pampagamot ako. Nandiyan ang mga anak ko, mga kaibigan ko kayo. Blessed ako. So, nakita niyo, hindi pa man, kita na niya agad kung paano kumikilos ang Diyos sa kanya. At yun din ang nagiging dahilan upang ang kanyang krus, ang sakripisyo, ay kanyang makaya. Hindi pa man siya tuluyang gumagaling sa sakit niya, kiniklaim na niya, nandun na, nakikinikita na niya, nararamdaman na niya ang glory, ang tagumpay, ang kagalingan. Pinagpatuloy pa nga pala niya, Father, pagkatapos nito, alam ko na ang mission ko, ang tumulong, as in ang tumulong talaga sa mga may sakit. There is goal, there is purpose in every sacrifice. We focus on that. And for us to be able to focus on that, we believe that God is us in order to accomplish that purpose, that goal in our life. Sana napansin nyo din, kaugnay nito, yung sinabi ni Kristo kay Judas. Pagtapos niya itong bigyan ng tinapay at ipagsawsaw. Ang sabi ni Jesus kay Judas, gawin mo na ang gagawin mo. Kung iisipin po natin, po pwedeng hindi talaga sinabi ni Jesus ito diretso kay Judas. Kasi yung unang bahagi, bago ito, ang sabi ni Saint John, nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. So hindi kaya yung mga salitang yon, gawin mo nang gagawin mo, hindi talaga kay Judas sinasabi ni Kristo, kundi kay Satanas na kumukontrol or nangingibabaw sa pagkatao that time ni Judas. Kung papaanong nang sabihin din ni Kristo kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas, ay po pwedeng hindi rin talaga si Pedro ang diretsyong sinasabihan ni Kristong Satanas, kundi si Satanas na nangungusap kay Pedro. So po pwedeng sa tagpong ito, ang hinahamon talaga ni Kristo ay hindi si Judas, kundi si Satanas. Kasi si Satanas naman talaga ang may pakana ng lahat ng ito. Huwag nating sisihin si Judas, huwag nating sisihin si Pilato, huwag nating sisihin ang mga Hudyo, ang mga Romano. Ang kasalanan ng tao ang siyang dahilan kung bakit napako si Kristo, at si Satanas ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya kung ipaparaphrase natin yung sinasabi ni Jesus kay Judas na sinasabi niya kay Satanas, kung anong gagawin mo, Satanas, gawin mo na, bring it on. Alam kong mahihirapan ako, pero alam ko ngayon pa lang tagumpay ako. Dahil alam ni Jesus ang purpose ng kanyang magiging sakripisyo, at alam din ni Jesus ng Diyos ay kanyang kasama. Kaya hindi pa man nandun na ang tagumpay niya. Sana mga kapatid, ganun din ang maging pakiramdam at isipan natin kapag tayo dumaranas sa mga problema at mga sakripisyo. Isipin natin na may purpose ito. Kasi hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay maghirap, sabi ko nga na tayo ay umiyak nang wala siyang magandang binabalak. Kasi ang magiging karakter ng Diyos pag ganun, sadista. Pinapahirapan ko lang kayo nang walang dahilan, kundi gusto ko lang kayong mahirapan. Hindi ganun ang Diyos. If He allows suffering, may nakikita siyang magandang pupwedeng idulot ng suffering na ito sa buhay natin, maging sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Natatandaan ninyo yung kay Lazaro? Pwede naman niyang pagalingin si Lazaro habang may sakit pa. Hinintay pa niyang mamatay talaga. Pero anong sabi ng Panginoon? Nangyari ito upang makita ng tao ang kadakilaan ng Diyos. Kasi kung dumating si Kristo kay Lazaro, nang may sakit pa lang at pinagaling niya, parang ordinaryong pagpapagaling lang. Pero yung buhay nito ni Kristo, iba yan. Mas nalantad ang kadakilaan ng Diyos sa harapan ng mga tao. Kaya't kung minsan, mentras matindi yung problema, mentras matindi yung sakripisyo, mas malaki ang nakatayang karangalan, kadakilaan ng Diyos.
mas ihahayag niya ang kanyang kadakilaan. Mas ihahayag niya ang kanyang karangalan. Mas malalantad sa tao ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang pagmamahal. So lagi natin iisipin yun. May purpose, may goal sa bawat sakripisyo. Hindi ako magfo-focus sa sakripisyo, kundi sa kung anuman sa mga kamay ng Diyos ang pwedeng magagandang idulot nito. Ngayon, kung ma-focus naman ako sa mga problema ko, isi-shift ko agad yung focus ko at sasabihin ko sa sarili ko, kasama ko ang Diyos. Nakasurrender sa Diyos ang buhay ko. Kasama ko ang Diyos sa pagdadala ng mga sakripisyong ito. Kaya hindi po pwedeng hindi ko mapagtagumpayan ito at hindi po pwedeng hayaan ng Diyos na walang maidulot sa aking mabuti ito. Hindi niya ako iaalaw na mahirapan nang wala lang. Doon, mas lalantad ang kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Kanina ay nandun kami sa Malolos, ang mga pare, lahat ng mga pare, ang Bulacan, sa mga ating obispo. Nag-renew kami ng aming mga priestly promises. And you know what? Kanina, I really saw God's glory. I really felt God's presence. Hindi dahil banal kaming mga pare at ang obispo. No. Kundi dahil nandoon kami para mangako uli. Nandoon kami para italaga uli ang aming sarili na sumunod kay Kristo at tumulad sa Kanya. At sa taon-taon, sa araw-araw na pagtulad at pagsisikap naming sumunod sa Kanya, nandun ang pagkadapa, nandun ang feeling ng pag-iisa, nandun ang pagkapagod, nandun ang pagkakasala, nandun ang paninira ng iba, nandun ang maraming sakripisyo, etc. Pero, nandun pa rin kami. Sumusubok uli, nagtatalaga uli ng sarili, lalaban uli, magsisikap uli. Hindi dahil kaya namin, kundi dahil alam ng Diyos na sa pagsisikap naming mas maglingkod at lumapit sa Kanya, hindi niya kami pababayaan talaga. May pinarangalan nga kanina, 25th anniversary, ang kaibigan natin si Father Chicks, Father Eric, at ang mga hinahangaan natin pare, golden anniversary, Father Leo, Monsignor Lon. Sabi nung kaibigan kong pare, Father Mike, tabi ko, Tol, kaya natin yun? 25 years? 50 years? Sabi namin, kaya natin yan sa tulong ng Panginoon. At yung pagpaparangal na binigay sa mga pari kanina, hindi yun parangal sa kanila. Ito ay parangal sa Diyos. Na sa kabila ng kahinaan, kapintasan ng bawat pari, ay pinagsashine pa rin niya ang kapangyarihan niya, ang kadakilaan niya, ang pagmamahal niya. Kaya kanina, we were really very happy for them. Hindi dahil banal sila, banal kami, kundi dahil nandyan ang Diyos upang tulungan kami. Mga kapatid, alam po ninyo, madalas ang iniisip nating nagbibigay ng karangalan sa Diyos, syempre ay yung kapag tayo nakagagawa ng mabuti. Tama yun. Nakagagawa ng mga bagay na maganda. Pero nakapagbibigay din po ng karangalan sa Diyos yung pagsisikap natin na maging mabuti. Kahit na may paminsan-minsan nagkakasala, hindi ibig sabihin okay na magkasala. Pero yung mag-struggle tayo na maging mabuti, yung mag-struggle tayo na mas mapalapit sa Kanya, yun, nagbibigay na ng karangalan sa Kanya. Kaya sana wag tayong mapagod sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagkakasala. Patuloy tayong sumunod sa Kanya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Magbigay nawa tayo ng karangalan sa Diyos.